nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban. So we have to continue fighting. Pag lumabas yung 18, sabi nila may 4 pa daw. 18 na former Marines, hindi ko alam yung 14 kung ano yung ano nila. Meron pong mga key people na may mga key evidence. Nako. Hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin nila ay totoo or may totoo, hindi totoo. Ang point ko po, it's our job to listen to them. Dito sa video na to, ipapakita ko ho sa inyo na mas pinapaniwalaan ho talaga ng sambayan ng Pilipino itong si SP Cayetano kumpara dito kay Win Gatchalian, Tuta Soto, Ping Lacson Boytago, Erwin Tulfo. Kasi ho mga kababayan, kung dati mga vlogger lang ang naghahantay sa live nitong si SP Cayetano, ngayon pati mainstream media ay nahantay na ho yung live niya. Kasi nga naman, pagka nag-live itong si Tuta Soto, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Erwin Tulfo, umuulan ho ng lap reacts at mga hate comments sa mga senador ng Malacanang. Pero pagka ang nag-live itong si SP Cayetano, hindi lang naka-on ang comment niyan. Maging mga reacts at comment, mararamdaman ho natin na talagang ang suporta ng sambayan ng Pilipino nasa mama na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pakikibaka. Araw ho ng kalayaan ngayong mga panahon na to. Kaya talagang kailangan ho natin ipaglaban ang kalayaan na sambayanan. Kalayaan sa pagnanakaw ng mga politiko sa ating bayan. Kailangan lang ho nating wakasan itong kultura na kung sino nakaupo talagang akala mo kung sino sila naghahari-harian. Kaya naman, makibaka. Di ba? Huwag matakot. Parang mga makakaliwa. Hindi. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa paglaban para sa katotohanan. Rekta ho tayo kay SP Alan. Mahaba-haba ho tong video nyo na to. Wala ho tayong maraming segue. Rekta na ho tayo. Game! Philippine independence. Yo! Ulitin natin. Nating praise God, Philippine independence. Yo! Sa lahat nating mahal na kababayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng kababayan natin na nagiging simbolo kung ano ang pagiging Pilipino sa bawat parte ng mundo. Napaka-unique po ng Pilipino kasi wala atang bansa na masasabing walang Pilipino doon. And usually, habang dumadami ang Pilipino sa isang bansa at nagkakaroon ng community, gustong-gusto nila ang ating kultura, gustong-gusto nila yung the way na manilbihan ang Pilipino, at talagang yung tatak natin na parating Diyos, bayan, pamilya, ay naging bahagi na ng pagkakilanlan or yung identity ng isang Pilipino. So from the Cayetano family to yours, binabati ko po kayo ng Happy Independence Day. And siguro naman po, lahat ng public servants or lahat ng leaders, no, maging student leader, maging leader ng Parent Teachers Association, leader ng mga TODA, JODA, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, church leaders, business leaders, leaders sa media, leaders sa sports. Pag Independence Day ay meron talagang message about kalayaan, about independence, about freedom. So let me take a phrase out of the Bible that really means much to me, but let me apply it both to biblical principle, to politics, to both, but even more than that, sa everyday life natin. Meron pong biblical verse na nagsasabing, may verse po na nagsasabing, who will build a tower without counting the cost. So it's a very, very practical verse na basically sinasabi kung may i-build ka, tanungin muna sarili mo kung ano yung cost. And of course, during biblical times, hindi lang pera yon. Kasi ngayon, pag sinabing halimbawa, gagawa akong bahay, tatayo akong restaurant, tatayo akong hotel, or sabihin ng church leader, magtatayo ako ng church,
basically ang tanong, di ba, may pera ka ba? Kasi nga, with money, you can hire the architect, the engineers, you can get the best plans, you can buy the land, you can buy the cement, yung bakal, etc. But remember, during biblical times, it was much, much harder to build something. Do you have the skilled workers? Do you have permission of the king? Do you have the resources then, di ba? Not only the financial resources, but do you have yung mga kahoy na gagamitin? Kasi yung iba nun, galing pa sa ibang bansa. Do you have the masons, di ba? So napakahirap, but the verse basically tells us that kailangan ng wisdom, kailangan ng knowledge, kailangan ng understanding doon sa if you're going to build something. Going back sa history naman, whether as an elementary, high school, or lalong-lalo na college student, every time we talk about history, paulit-ulit sinasabi sa atin, di ba, na ang taong hindi alam ang kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. That's why we study history, di ba? Dahil sa Pilipino, parang paulit-ulit, di ba? Parang panahon ng Spanish, 300 years tayong sinakop, mahigit 300 years, almost 400, paulit-ulit ang pangako, pero second, third, fourth class citizen tayo sa sariling bansa. Kahit na educate na ang marami, kahit sila Dr. or Gat Jose Rizal ay nakakapunta na sa Europe, nakakapag-argue na, yung iba gustong maging province tayo ng Spain, yung iba kalayaan, pero parang paulit-ulit every time there's a rebellion. Ano ko kaya nangyari kung naging province tayo ng Spain? Sa yung mga panahon na to, no? Kaya ano kaya? Disiplinado kaya mga Pilipino? Ay wala pala. Espanyol pala tayo. Sorry! Ano kaya nangyari, no? Kasi si Spain, disiplinado mga tao dun eh. Galing ka na ba doon PhD pa? Nakikita ko lang, para mga disiplinado. Tsaka maunlad yung bansa nila, di ba? Paano kung probinsya tayo ng Spain? Kumbaga napag-uusapan lang. Gusto natin merong Pilipino, gusto natin Pilipino tayo. Paano kung Pilipino tayo ngayon, walang mga disiplina Pilipino, kung probinsya tayo ng Espanyol, yung mga disiplinado mga Pilipino at hindi ganito kalala korupsyon? Alin ho kaya pipiliin nyo? Sige, tanong natin, makasama natin dito sa PH Update. Kasi Amerika, ayoko maging probinsya ng Amerika. Nakakatakot dyan. Mga tawa, yung ano nila, mga rules nila pagdating sa firearms, very dangerous. Ayoko dyan. Halimbawa, ano? Pilipinas nga tayo, may kalayaan tayo, malaya din yung mga magnanakaw sa bansa natin. Kung probinsya tayo ng Espanya, mga disiplinado Pilipino, mga edukado ngayong mga panahon na to, sagana mga trabaho, at pwede tayo maglabas-masok sa Espanyol. Alin ho ba pipiliin nyo? Tanongin nga natin ang ating mga kababayan. Kung ako personally, syempre Pilipinas pa rin. Syempre wala nang tatalo dyan. Ika nga gusto natin panatilihin yung identity natin eh. Identity natin. Diba? Yung identity natin na kung saan yung mga politiko natin, mga magnanakaw. Hindi lahat. Kaya meron mga matitino dyan. At alam ko, kilala nyo yung mga yan. Di ba? Espiketa, no? Yun, may promise, mauulit na naman. Aray mo. Siguro ibang-iba yung pananakop ng Hapon because the suddenness and cruelty, no? But ganun sa Amerika. So first with the treaty that delivered the Philippines from Spain to the US, parang savior. But suddenly, nung in-announce ang Amerika na hindi pa kayo handa, sa amin muna kayo, tuturuan muna namin kayo ng governance. But later on, we realized that just like the Spanish, they wanted our natural resources. And just like the Spanish, there's a different kind of class system, pero hindi ka pa rin American citizen or iba pa rin ang karapatan ng Amerikano kaso sa Pilipino. Then of course, medyo put on hold yon kasi nga, nung dumating yung Japanese, na pananakop sa ating bansa noong World War II, grabe ang suffering. Hindi ko na isa-isahin yun, kasi nga napaka-close na natin sa mga Hapon ngayon at that was in the past. But my point is, number one,
if we think paulit-ulit na lang tayo, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, corruption, hindi ko na isa-isa yung mga skandal, pero eto na naman tayo. Gulo sa Senado, may statesmanship, may pagkakaisa, eto na naman tayo. Nagkulang ba tayo sa pag-aaral ng history? That's another topic and I leave that to historians kasi napakagandang debate yan. Hindi lang natuloy kasi nawala sa uso pero 2022, usong-uso yan yung about history. No? But the point I want to make today is that ang ating kalayaan ay may cost. So for example, as a Christian, and let me address myself to Christians, of course it's for everyone, but as I read the Holy Book, the Bible, naintindihan ko na buhay ng Panginoon Hesukristo ang cost ng aking reconciliation sa Panginoon. Ang cost ng aking muling pagkabuhay o pagiging born again. Ang cost ng pagkakasala sa Eden na nahiwalay tayo sa Diyos at kailangan bumalik. Di ba? Naiintindihan ko rin na kung yun ang cost ng aking salvation, may pagbabago dapat sa buhay ko. So may cost, may benefit, di ba? So yung aking, yung sabi nila, he who began a good work in you will be faithful to complete it. So minsan tinatanong ako nila ni, paano ikaw naging mas patient sa akin? Paano ikaw naging patient one na kung ano-ano nang sinasabi sa iyo, kung ano nang ginagawa, okay pa rin sa iyo or sumagot ka man, hindi ka galit sa tao na yan. Sabi ko, love, kasi lahat tayo work in progress. Siguro ako, kung hindi ako pinatawad ng Diyos, kung hindi ako pinatawad ng iba, kung hindi rin nila ako binigyan ng pag-asa, hindi ako yung taong nakikita mo ngayon. And if I offend some people now, partly kung tama ako, then you shouldn't be offended. Dun sa part na mali ako, I'm a work in progress and I don't offend people for the purpose of simply offending you or makipag-alaskahan lang. But it's because may pinaglalaban tayo. So going back sa may pinaglalaban, we're fighting for something. So now, we're fighting for truth na lumabas yung buong katotohanan, maging sa impeachment yan, maging sa Blue Ribbon Committee, maging sa leadership sa Senate. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. We're fighting na bawat sentimo na ibayad ng bawat Pilipino ay magamit sa tamang mga proyekto para walang mamatay na dahil walang gamot o walang doktor, wala pong mastant which leaves permanent damage sa ating future generations, stunting yung pagkabansot. We're fighting na lahat ng Pilipino has equal opportunity sa pag-aaral. We're fighting for a living wage, no? Meaning, hindi lang minimum wage na, ayan, kumikita ka na ng konti. Hindi. Yung sapat para sa dignified o marangal na pagkabuhay ng Pilipino, no? Hindi lang sa sarili pero sa kanyang pamilya niya. Lahat ng ito may cost. So kung pinag-aaralan po natin ang mga heroes nung Pilipinas during sa panahon ng panahon po ng Hapon, panahon po ng Espanyol, hindi lang po pawis, hindi lang dugo, kundi buhay ang kanilang binuwis. For us who are martial law babies, of course, the narrative na baka naging communist country din tayo like the other. Mahirap kasi ikwento sa inyo yung narrative ngayon kasi yung dalawang communist countries na malapit sa atin, malapit geographically like Vietnam and China are much more modern sa atin pagdating sa education, technology, sa economics, yung socio-economic welfare ng tao. Kung hindi lumalaban ay mas maganda sa atin. But during the 70s, 80s, hindi po ako 60s kaya hindi ko na masasagot yun. Even 70s, I was from 1 year old to 10 years old, no? Or from 0 to 10. So ang point ko is that during this time, yung sabihin na baka mapunta sa communism yung ating bansa or baka maging napaka-corrupt because of the oligarchs was reason for the narrative nung
ng martial law. So hindi naman yun ang topic ko tonight. But may cost yung mga lumaban during that time. So pagdating ng EDSA Revolution, even before that, Senator Benigno Aquino, meron pong cost. Hindi lang po yung buhay niya, buhay ng pamilya niya, friends niya, pagpapalaki ng mga anak niya, yung wife niya, yung paglipat nila sa ibang bansa, yung kanyang hunger strike, and eventually, he had the sense that he will be killed. But he made that commitment that ibibigay niya yung buhay niya. So may cost. Kaya nga nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, it wasn't something lightly said because I think part of him knew that assassination would be coming. But even if assassination did not happen, yung commitment na yon may cost po yon. At right before, and then he told me, Alan, nung 60s nandito ako sa Amerika. High hopes for the Philippines, pero ganito Pilipinas. So isipin mo yon, 2003. But sabi niya, 40 years later or 30 years later, ganun pa rin ang Pilipinas. Sabi niya, ganun pa rin ang hopes niya, pero ganun. Tapos umiiyak siya. Tapos sinasabi ko, Dad, don't lose hope. So can you imagine the sacrifices in 1986? Now it's 40 years later. 40 years was the number of years that the Israelites were in the desert. And I've always thought it was simply because of disobedience. Because disobedient, paulit-ulit, ang people of God, hindi pinayagan na ang few weeks, a few days, or 2 weeks na biyahe by foot, mapunta na sa Israel, ay naging 40 years. But may nag-explain po, and I've seen a lot of preaching after that, na nagsabing, the Israelites were taken out of Egypt, but Egypt was not taken out of their minds. Meaning, they still taught as slaves. So they cannot be conquerors in the new land unless they learn to be conquerors. And because of many things, including disobedience, they did not learn to be conquerors. Kailangan maubos ang generation nila. Kaya yung new generation na ang pumasok. So when natapos yung martial law, nagkaroon ng new constitution, sabi nung iba, hindi nawala yung corruption, na decentralized lang. So dati centralized sa Malacanang at sa executive ang corruption. Ngayon may corruption sa legislative, sa konsehal, sa barangay, businessman, yun din ang sinasabi. Dati I just have to contend with the USEC, naging director. Dati I just have contend to the mayor, ngayon panay barangay captain. So nandyan yung mga problema. But the question is, after 40 years ng EDSA Revolution, is the new generation, kami na yon, mga martial law babies, ready to turn over to the next generation to say, we're ready to be corrupt-free. So yun po yung cost ng laban namin ngayon. We cannot turn over to you a corrupt-free Philippines pag hindi tayo lumaban. And dun sa mga Gen Z na hindi naiintindihan yung laban ngayon, hindi rin namin maintindihan yung laban ng parents namin noon. Kaming mga pro-Marcos, simple lang. Pro-Cory kayo, pro-Marcos kami. Ganun kami, ganyan kayo. At that time, it was simple. Dalawang nila eh. Sa basketball, Crispa, Toyota. Sa toothpaste, Colgate, Close-Up. Sa camera, Kodak, Fuji, dalawa lang pagpipilian. Ngayon, magulo na. Multi-party. Everyone, may sobrang left, may sobrang right, may pink, may original yellow, may pink lawan, may DDS, merong DDS pero hindi ako ganito. May Marcos alone, may Marcos pa rin, may Marcos na rin. So, gumugulo. At saka dati, Si Kiko, Marcos na rin. dyaryo, ilan lang. TV, ilan lang. Radyo per province, yung top 3. Ngayon, with social media, everyone has, So, iba po ang laban ngayon. We cannot solve today's problems with yesterday's solution. Iba na correct. po. And yes, this laban na to, hindi lang to laban nung ka-age ko at mas matanda sa akin. Laban to ng ating mga Gen Z, ng mga bata ngayon. Those between, 15, 16, 17 to 30. Laban nyo to kasi you will inherit. So some of you think we're wrong.
And it's better the direction we were taking. Some of you think we're right. Hindi yun yung topic natin tonight. Ang topic natin tonight, simple lang, may cost. May cost na mag-decide kayong lumaban, may cost din para sabihin natin hindi lumaban. And if you ask me tonight, if we want a real independent Philippines, kung gusto nyo na every year sasabihin natin, ngayon taon na to, mas malaya tayo, kailangan tuloy-tuloy ang laban. Pag kumakanta po tayo ng ating national anthem, yung Lupang Hinirang, ang sinasabi po natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. So we're singing to ourselves for the world to hear, but we're singing it to ourselves. So when the athletes were so proud of wins the gold medal and they're hearing, kung willing ka nga mamatay para sa ating bansa, ano pa yung mag-training ka na napakahirap para umabot doon? Di ba? So to certain groups of people, let's say to doctors during COVID, na frontliners, yung pagkanta nila ng mamatay ng dahil sa iyo is not only totoo, it is real every day. Sa mga pulis na kahit off duty, pag may krimen, they have to rush to the site rather than run away. Totoo yung mamatay ng dahil sa iyo kasi nga any day they can face death. To the AFP that's assigned to areas na meron pang rebelde, totoo yung mamatay ng dahil sa iyo. Even if we don't agree with the hard left, with the communist. Yung gigising sila umaga na baka may enkwentro sila sa AFP. Kung kumakanta sila ng Lupang Hinirang, totoo sa kanila yung mamatay ng dahil sa iyo. Kasi nga, hindi lang totoo, but it's clear and present. To many of us, it's a possibility, but it's not a probability. Okay. However, if we can sing mamatay ng dahil sa iyo, that means pwede rin tayong kumanta ng magsakripisyo dahil sa iyo. Pwede din doon yung magdasal dahil sa iyo. Nandun din yung mag-rally dahil sa iyo. Nandun din yung lumaban. Di ba? So, Laban. when we sing the national anthem in the next few days, and when we remember June 12, let's remember meron tayong pinaglalaban. And I will end by saying, I wholeheartedly believe we were made in the image and nature of God. So God wants us free. God wants us independent. But what God wants us dependent to Him, but independent of other forces. No? So let's pray for a country that is free from idolatry, free from immorality, free from sickness, free from poverty, free from corruption. But we have to put action to our faith. Meaning, pray, tapos lumaban, kumilos tayo. I will respect your views and your ways of fighting. Ang importante, lumaban tayo at ang importante, una sa Diyos, pagkatapos sa pamilya, and para sa bayan. Saludo kay SP Cayetano. God bless you all. God bless sa lahat ng ika nga nakapanood ng video na to. Pakishare ho mga kababayan. Kailangan mapanood ito ng ating mga kababayan. Laban ho tayo. Hindi rin ginagamit ito ng mga dilawan at pinklawan. Tayo na ho gumamit. Pambihira talaga. Kung hindi nila kayang gamitin to dahil ika nga Tatak Duterte, tayo ho kaya natin gamitin itong laban na to dahil lalaban tayo sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. At sa lahat ng nangyayaring panggigipit at pagnanakaw, lalaban ho tayo dyan. Maraming salamat. Palakpakan natin itong SP Cayetano. Mula noong sinubaybayan ko itong si SP, parang isa na ito sa mga gusto nating sana balang araw makadaupang palad natin itong si SP Cayetano. Idolo. Nabilib po tayo sa kanyang prinsipyo at panindigan. Malinong natin Pilipinas.